Ayun, kawala ka pala ha. Kawala yan si Dougie ha. Hoy. Ay, pumasok ka na. Shh. Oh, na. Naka dito. Doon. Nakalabas ka. Doon. Dyan lang sa labas. Dyan lang. Gusto rin sumali sa practice. Gusto rin sumali sa practice yung dog. May practice yung mga bata. Ngayon, happy midweek. Ano pa kami dito? Alas 5 mahigit. Kami po ay ito sa Babak Church. Meaning ng Babak ay Fort Andres Bonifacio Adventist Church. Yan ang Babak. So, dito kami ngayon. Si maaga, may practice yung mga kabataan. Yan po sila, oh. Yan. Pumasok na naman yung aso. Shhh. Shhh. Labas. Shhh. Labas. Shhh. Yan na naman, nagulo na naman siya nag-practice. Spotty. 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 Doon. Malo ha? Diyan ka lang ha? Diyan lang. Bawal. May practice ito. Diyan lang. So, nag-sit up na ng ano? Dapat yung mga speaker, sit up na sila na sounds. Hindi yung nakaganyan eh. Kasi anong oras na ba? Ganyan lang. Ganyan sila. Ang oras ay 7 na. Mag 7. Check. Ngayon yung natin, no? Nasa audio. Pero ganyan lang dapat siya. Audio room. Dapat ganyan lang siya. Check, Maya. Shhh. Labas. Ay. Labas. Tuwa. Bakit? Yung aso ni Mili doon malaki. Si Dangwa? Malaki yun eh, si Dangwa.
Labas! Gusto mo ipaglaro eh. Ano, malaki kasi yun eh. Wala siguro sila Emily doon. Nandun naman sila Emily. Wala yata. Ewan ko. Ako, ginalaro lang naman yung aso. Oo. Maharot din kasi. Minsan kasi pag wala sila Emily, naghahanap. Kakulay din yan eh. Kakulay din. Puti. Naghahanap ng pagkain sila eh. Oo. Ayun, kung saan saan sila pupunta. Eh pagkadating namin doon, sa lubong, talon-talon, pag-uwi mo, nasa lubong ang lubong, talon-talon. Lalaro ba? Minsan susunod ba ngayon sa mga sasakyan eh. May sumabit yung ngipin niya. Pantay ka po. Happy. Pero wala eh. Ito yan eh. Hindi naman sinasadya yun. Kanta na rin dati yan eh. Yung... Check. Umana. Umaga. When I spade Yung mate ito. in a world of devotion away. Sa camera ayaw. Hello. Change family na nakalagay. Merkulis po ay kaligitnaan po yan ng ng isang linggo. Kasi nag-start po tayo na Sunday. Kaya Merkulis ay ano natin, kaligitnaan ng isang linggo. Kaya ginagawa namin to. Kami po ay meron prayers. Hello. Hoy, labas. Ha? Sirado ba? Hindi ba binuksan din pa? Labas, labas. Pumasok na naman si ano. Buksan ko na doon. Hoy, ikaw ha? Hindi, gusto lang yung maglaro-laro yan. Ay, ikaw ha? Gusto mo? Labas, labas. Saan ko na yung ano? Saan na natin ang pinto? Ito, ang pintuan. Ayan, ito. Saan natin dito? Yun. Ayan. Bukas na siya. Dumikit. Labas doon, Spate. Spate, labas.
Spate. Hoy, Black Eye. Labas doon. Nakagat ako dito, oh. Black Eye. Labas na Black Eye. Spati. Gusto na makapaglaro eh. Kulit-kulit. Yun, lumabas din sa wakas. Lumabas din si Bantay. Ay! Kulit na. Nangulit na naman doon, no? Saway talaga ito. Nangulit na naman. Wala. Wala pang bigay ng star. Wala pa tayong Hoy, labas daw doon. Shh. Ibigyan ka na labas, diba? Spati. Blackie, Bakay. Apa? Start. Diantay pa. Oy, kulit talaga. Kulit talaga ni Spati, ah. Oh, yung ano, Joanna, oh. Lumot. Ay, naku, tingnan mo tumbay yung ano. Tingnan mo tumbay yung ano, video cam. Yari. Practice lang sila ng practice. Doon naman dumaan sa kabila. Kulit talaga ganyan. Kulit ni Spati. Yung mama niyan si ano. Mama niya si Billy.
video. Nakapost video ni Billy, yung mama ni Miss Patty. Ha? ACTS, yung ano na, yung inano ko sa'yo. Acts. Anong abs? Yung prayer, Acts, ACTS. Alam ko lang Thanksgiving eh. Acts? No, E. Ano yung A? C, T, S. Ano yung A? E, ano? Adoration. Adoration, ano yung ano, C? C, ano? Yung compassion. Yung mumpisal. Ang T, Ano naman? Thanksgiving. Ito pa mo na mga gatsari ko nga. Hindi, maglaro lang yan. Ano nga ang ganda ko paglaro? Adoration, compassion, Oh, Thanksgiving. tapos S. Ang S ay ano? Yung... Ano nga yung S? Wala, kalimutan ko yung S ah. Parang okay na. Kalimutan ko yung S. Adoration, compassion, Thanksgiving. Ano, ay, supplication, Joanna. Supplication pala. Supplication pala ang isa, Acts. Yun, masok na naman, Jess Patty. Sit down, sit down. Labas daw, dali. Nagtago si Maro. Labas, labas. Labas yun, labas. Kulit-kulit talaga ito ni Spotty. Yun na. Ay. Sorry. Ay, pumasok na naman. Shh! Labas! Kulit-kulit ay. Kulit. Shh! Ay! Hoy, yun! Palo! Naku, umupo pa rito, Maro. Oh, simba daw siya. Oh, umupo. Nagsimba. Goyan na spot eh. Gusto rin magsimba. Ganda yung ano, nanood ako ng ano lang ni Johnson, no? Question and answer. Johnson William Pasamikan, yung sa pag-aaralan natin. May mga katanungan doon na sabi nung ano, Sabado lang daw ang ating ano, pananambahan, no? Hindi po kami Sabado lang ang pananambahan kasi mayroon kami ito Wednesday, Friday, tsaka Saturday. Yan, tsaka meron kami gabi-gabi worship, tsaka morning devotional tuwing madaling araw o umaga. Minsan nga sa tawag dyan ay 777 yung mga panalangin. Yan po, marami po kami pananambahan. Pagpupuri sa Panginoon, hindi lang yan. Kaibigan.
Tagal ng aming mga kapatid, oh. Iya, Bu. Oh, antok na ako. 7:30 na. Wala pa siguro yung participants, no? Yun, liwanag ang buhay. Liwanag na. In Christ alone, alone and full. Pinandar na yung mga ceiling fan. Pandar na ang ceiling fan. Bawal daw dyan. Wah, buti ka buwag sakyan. Sa ating pagpapatuloy, tayo po'y tumayo. Lahat ang ating awitin ang I Sing the Mighty Power of God, hymn number 51.
Tayo po ay magalang na lumuhod para sa panalangin. Dakila at mahabagin naming Ama nasa langit, pinupuri po namin kayo sa inyong kadakilaan. Salamat po Diyos sa inyong kabutihan. Salamat po Ama sa kagandahang loob na patuloy po naming nararanasan sa inyong mapagpalang kamay. Amang banal, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, Panginoon. Pakasakdalin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang kami patuloy na lumakad sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Amang banal, ngayong gabi ay ibinabalik po namin ang mga papuri at pasasalamat. Ipinagkakaloob po namin sa inyo ang aming pagsamba ngayong oras na ito. Patuloy nawa ng pagsamba namin ay makaakit pa ng mga kaluluwa, lalo't higit Ama ang mga nanonood sa FB Live, Amang banal, ingatan niyo po sila at pagkalooban niyo rin po sila, Panginoon, ng kagandahang loob ng inyong mahabaging awa upang sama-sama kami makadama ng inyong pag-iingat at mga pagpapala. Amang banal, salamat po Diyos sapagkat minsan pa ay patuloy niyo po kami na pinagkakalooban ng ganitong pagkakataon na makapagpuri at makapagsamba sa inyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin, alang-alang na lahat, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Happy midweek. Happy midweek din po sa mga kapatid namin na ngayon ay nasa kanilang mga tahanan or maaring nasa kanilang workplaces na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makasama namin dito sa bahay-sambahan. Magandang gabi at nawa ay patuloy na ang biyaya at pag-iingat ng Diyos ang siyang ating maranasan. Ngayon ay Miyerkules. Napakabilis ng panahon. No? Sabbath and then midweek. Ngayon ay oras ng pananalangin. Ating pagkakaloob sa Diyos ang ating mga hinaing at pasasalamat. Sabi po ng isang quotation dito, sabi, ang tanong ay, what is a prayer? Sabi, ang prayer daw is a solemn request for help or expression of thanks addressed only to God or an object of worship. So, mga minamahal na mga kapatid, bawat panalangin natin, tayo po ay sumasamba sa Diyos. Ngayong gabi, tayo po ay pinangunahan ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano ni Brother Edgar. Edmar, sorry. Tayo ay pinangunahan sa awitan ni Sister Joyce. At ang inyong lingkod po ang nanguna sa panalangin at ang tumatayo ring presider ngayong gabi. Ang ating tagapagsalita po ay walang iba kundi si Brother June, isa sa matanda sa iglesia. At the same time ay aktibo po na layman ng ating iglesia.
sa katauhan po ni Brother June Oringo. Pagkatapos po ng mensahe ng Panginoon na maririnig natin sa pamagitan ni Brother June, tayo po ay pangungunahan sa Garden of Prayer ni Brother Jonathan. Okay. So bago po natin ipagkakaloob ang mensahe ng Panginoon sa katauhan ni Brother June, tayo po muna ay makakarinig ng isang papuri sa pamamagitan ng awit mula po kay Sister Claire de la Rosa. Ganito po mangyayari ang ating programa sangayon po sa aking nabanggit at nawa ay patuloy nating maranasan ang pakikisama ng Banal na Espiritu habang tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Happy Midweek po ulit. We're the echoes of a dying world, struggling every day. Fear and oppression touches all around. Millions sighing to hear that sound. In the midst of the chaos, our voices we will raise. Let them hear the hope eternal. Let them hear in Jesus' name. This is the sound of the gift of praise. All throughout the ages, we sing about amazing grace. 'Cause we are the voice of His truth and love. We are His army and shout the victory. This gift of praise. When you're hungry for the living word, it is a duty to share. Others are thirsty for the living water, it is a duty to give. For the lonely and the weary are the ones we need to find. Let them hear the voice of heaven. Let them hear the voice of God. This is the sound of the gift of praise. All throughout the ages, we sing about amazing grace. 'Cause we are the voice of His truth and love. We are His army and shout the victory. Tell them the story that began salvation for man. How the angels with chorus sang glory to God on high. As we worship our God who is the great I am, we will shout out adoration and praise His holy name. This is the sound of the gift
Galing ko na yung aking mas. Muli, magandang gabi at happy midweek po sa lahat. Ngayong gabi ay nais kong pag-aralan natin ang maiksing mensahe. Alam niyo po ba na ang pagiging leader ay hindi isang titulo? Napakahirap po ng maging leader, lalo na kung ikaw sa sarili mo ay hindi mo nakokontrol yung lahat ng bagay na alam mong masisira ka sa tao. Kasi ang pagiging leader, hindi yan sasabihin mo, doktor ka, nasa tao po yun. Mas maganda rin talaga nag-aral ka kasi makikita mo yung comparison ng nag-aral at hindi. Pero sa totoo po, pagdating po sa iglesia, ay hindi binabasihan ng Diyos kung mangingisda ka, basurero ka, doktor ka, abogado ka. Kasi dito mga kapatid, ang una, ang leader, dapat may integridad. May integridad. Napakalaking bagay sa isang leader na ikaw mismo sa sarili mo. Alam nyo, mahirap ang katulad ng isang tumatayo sa harap or either ikaw ay may hawak na isang pulutong at ang binibitbit mo, iglesia at salita ng Diyos. Kasi ang warning nga ng Panginoon, kung aaralin ninyo, sa Santiago 3:1, mabigat ang sabi ng Panginoon. Huwag maging guro, mabigat ang ihahatol ko. Kaya alam nyo, nung ako maging elder, kinuha uli ako. Aaminin ko sa inyo. Kung hindi na ako hawak sa posisyon para marami akong pera, babalik ako sa kasino. Bakit? Wala naman akong part wala akong posisyon Pero nung ginawa ko, sinabi ko sa Panginoon, pag ako kinuha elder, hindi ko pupuntahan yan. Bakit? Kasi hindi maganda sa isang leader na meron kang habit o may ugali ka o tinatago mo na pupunta ka sa mga ganun lugar. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman ako lumaki sa mayamang buhay. Buong lumaki ako sa kalsada, lumaki ako sa lansangan, kaya sanay ako. Pero nung kinuha ako, nakilala ko si Kristo, binago ng Panginoon yung buhay ko. Lahat ng bagay sa buhay ko, inaasa ko kay Kristo. Hindi naging mabigat ang buhay ko. Kaya yung mismong magulang ko, hindi makapaniwala na nagbago yung buhay ko. Kasi sa totoo lang, yung mother ko, pure Catholic. Ngayon, sumama pa kay Brother Mike. Sabi niya, makinig ka sa akin, hindi ako makikinig sa iyo. Wala na akong magagawa doon. Pero mas pakikinggan ko yung Diyos ko. Kasi mas marami ako natutunan sa Diyos ko. Di ba? Dito sa ating pananampalataya bilang Adventista, ang totoo po niyan, sa ating bilang isang taong mananampalataya, ang sabi ng Panaghoy 3, verse 3, 40, 41, ang sabi ng Panginoon, suriin ninyo ang inyong mga lakad, 10 ng inyong mga kamay at 10 ng inyong mga kamay at puso, itaas niyo sa Diyos. Pinatataas, ang totoo, lahat tayo mga tao sa mundo, hindi exempted sa trial. May mga problem tayo. Mental, physical, financial. Yung mga bagay na yan, pag wala si Kristo sa buhay natin, at kung tayo ay isang kumahawak ng pamilya o leader, pag hindi mo nilapitan si Kristo at umasa ka sa sarili mo, ay madidepress ka lang, malulumoral ka lang, aalis ka lang, hanggang sa mawalan ka na ng sarili mong tiwala. Kasi pag ikaw pa tayong mga mananampalataya, pag humakbang ka, hakbang din ni Satanas. Kung may demonyo, may Satanas, ang pwedeng tumalo niyan, ang espiritu lang ni Kristo. Ako napakaswerte ko, naintindihan ko yung pagiging Adventista ko. Kasi kung ako nag-aaral lang at walang karanasan sa Panginoon, ay matagal na akong aalis. Unang-una, sarap ng buhay sa sanlibutan. Pero nakilala ko si Kristo, nagpapasalamat ako. Marami ako naintindihan. Kaya yung mga pumapasok ako, nagpipreach ako, hindi ako nahihiya. Kasi hindi naman siya ang bebe-benefit ako. At ang maganda pa rin sa Panginoon, kapag sinare mo si Kristo, lalo kang tumitibay. At yung pangangailangan mo, ipoprovide ni Kristo yan. Kaya may mga tao na minsan
naghihirap sila, minsan dumating na yung tinig ng Panginoon, hindi nila pinansin, dinedma lang nila. Ang kaaway, mabilis. Pag walang baon ng Espiritu ng ang tao ng Diyos, sandali ka lang saktan ni Satanas. Kaya kawawa ang isang kumilala sa Panginoon, tapos ng lamig, kawawa ka kay Satanas. Dodoblehin ni Satanas ang hirap mo. Pahihirapan ka. Bukod pa doon, maraming mga tao na hindi mo kabisado ang bawat isip niyan. Kung saniban ng masamang espiritu yan, pwede kang guyuin, pwede kang ipahamak. Kaya yung mga lesson sa Biblia, yung mga propeta, pag pinag-aralan mo, ang nasa likod ng nangyayari sa buhay nila at yung mga taong gumagawa ng masama, yung kaaway at ang Panginoong gumagabay lang. Diba yung pinag-aralan natin, si Jose? Tinignan niyo si Jose? Sarili niyang dugo, pinahamak siya. Sino nasa likod ng mga taong nasa kapatid niya? Di gawa ng demonyo. Yan ang ngayon ang hindi maintindihan ng mga tao. Akala lang ng mga tao, manalangin ka, sapat na. Sa totoo, mga kapatid, tama yan, nagsasamba tayo ng Sabat. Pero kailangan daw pala tayong mga tao. Madalas ang panalangin sa Panginoon para hindi tayo masigitan. Kaya kung pwede, minuminuto, manalangin ka. Bakit? Kasi lahat ng bagay sa buhay mo, yung sinasabi kong humakbang ka, hakbang din ni Satanas at ng demonyo, pwede kang anuhin, sirain, pwede kang ipahamak. Kaya kung mga nasa bahay, kung kayo ay ginagawa yung reason, yung sakit, wala namang katotohanan, huwag mong dadayain ang sarili mo. Kasi matalino ang Panginoon natin. 2 verse sa Bible na ipinakikita. Sa Jeremiah 17 verse 10, sabi ng Panginoon, natatarok ko ang puso nyo at isip. Ngayon, pag-aaralan natin ang pagiging leader. Kasi mga kapatid, hindi itulo ang pagiging leader pagdating sa iglesia. Alam nyo ba, kailangan natin may integridad. Ano sabi? Ang anumang organisasyon na nakatalaga na naabot ng kanilang mga adhikain o nakadepende sa kanyang mga leader ay mga tagasunod. Ang programa ng Diyos ay hindi nakasalalay sa leader at sa mga tagasunod. Ang isang tao ay isang magiging leader kung walang tagasunod. Diba, matatawag kang leader kahit nga wala ka sa loob ng simbahan. Leader ka rin sa pamilya mo, lalo na kung ikaw head of the family. Kaya kung ikaw naman may asawa at aanderin mo yung asawa mo, wag. Kasi ang Diyos marunong. Pag ang lalaki, dapat wag mo rin abusuhin ang asawa mong babae. Kasi kung kayo ay isang tahanan, dapat maging sentro si Kristo. Lalo na sa loob ng iglesia, dapat kapag ako, nung maging elder ako, give up ko lahat. Bakit? Kasi napakahirap maging leader. Unang-una, mananalangin, magsasalita ka sa pulpit, pero may mga tinatago kang darling sin. Delikado ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos, mahal ka niya. Ang problema, kapag yung tinatawag na pamumusong sa banal na espiritu, at yung espiritu ng Diyos ay umalis sa buhay mo, ay, sabi ko nga, lahat ng matinding kahirapan at matinding mangyayari sa buhay mo. Hindi lang yan ngayon agad-agad. Yung bilang ng araw. Bisan, hindi mo ina-expect. Pagkatapos ng isang taon, bago matapos ang taon, magkakaroon ka ng malaking problema. Kaya kailangan, lagi mong sasabihin sa Panginoon, ilayo ka, ingatan ka, patnubayan ka. Ito, sabi, ang mga leader ay hindi leader sapagkat sila ay inihalal o may titulo. Sila ay mga leader sapagkat mayroon silang mga tagasunod. Ano mga ang katangian ng leader na makakaakit sa maraming tagasunod? Sabi, yung integridad. Ang integridad, sabi, ang pagiging leader, ang Kristiyanong integridad ay nangangahulugan na pagiging tapat sa Diyos, sa kanyang mga utos at sa kanyang pagtawag. Ito ay bunga ng pananatili sa buhay ng banal na espiritu. Ang sabi nga, kapag tayo ay may integridad, kailangan pag sinabi mo, ako sinasabi ko, Panginoon, huwag mo kong iiwan kahit sa dulo ng buhay ko. Kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Kasi unang-una, katulad sa akin, nagmamaneho ako. Sa dami ng mga walang disiplina sa kalye. Yung
masagi mo lang, pwede kang magbayad ng malaking danyos. Kahit hindi nasaktan, hihingang ka. Eh kung ang pera mo sapat lang, eh kung pipirhissuing ka ng tao yan, wala kang magagawa kasi accident. Di ba? Kailangan, ang banal na espiritu, kailangan manatili sa buhay mo, sa pagkatao mo. Iniingatan naman ng Panginoon pag yan pag hinihingi mo, gagabayan ka naman. Ngayon, yung integridad, kasunod ng personal na integridad ay ang pagiging tapat. Hindi nakapangunguna ang isang leader kung walang pagtatapat, sinusunod ng mga tao. Ito pag-aralan natin mga kapatid. Minsan masakit. Nagbigay ka ng programa, hindi ka susundin. Ako, inilalakpas ko na lang kasi Panginoon na lang. Pero hangga't maaari, lumakad nga sa katuwiran ng Panginoon Katuwiran ng Diyos, hindi sa katuwiran mo. Ganun pa man, nakikita naman niya sa huli kung paano. At saka yung mga ginagawa natin, nagbubunga yan. Ibunga yan. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakita ko naman yung bunga kung gaano ang Diyos kabuti sa aking pamilya, sa aking buhay. Ngayon, bukod dun sa integridad, kailangan pala may vision tayo. May target tayo. Ako lagi kong pinapanalangin ng iglesyang ito ang maging mother unit ng Makati. Kasi sa Makati wala ka nang mabibiling loteng malaki. Paano mo hihikayatin sa dami ng tao? Ang populasyon ng Pembo nasa 1 milyon mahigit. Paano mo sila dadalhin kung yung pupuntahan mo katulad ng Tarhata, yung matatanda, hindi naaakyat yan doon. Ang tanda na siyempre, apat na palapag. At saka yung mga mayayaman, paano mo sila dadalhin? May mga sasakyan niya. Wala namang magandang ibinitinodonate ang CLC ng isang malaking lote para sa mga tao, ihanda. Di ba? Mga kapatid, kailangan may vision tayo. Kailangan titignan natin yung dulo kung ano mangyayari. Kasi mga kapatid, sa ayaw at sa gusto ninyo, kung hindi kayo kikilos ang Diyos. Ang masakit niyan, kung ikaw, nasanay ka na, habit na lang pala ang pagsimba ng Sabat. Hindi dapat gano'n ang pananaw ng isang iglesyang mananampalataya. Kailangan lagi tayong nakasentro sa mangyayari sa dulo. Kasi ang panahon ngayon, mabilis. Maraming nakaambang sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Kasi tignan mo, titindi pa nga ang matitinding kalamidad. Pag hindi natin to pinagsikapan iparating yung mga magagandang aral ng Panginoon sa mga tao, sino pang paparating dyan? Yung mga ibang resekta? Yung hindi sila malalim sa pag-aaral? Hindi yan sila, matututo lang sila, pero sa totoo, hindi pa ganun kalalim. Hindi katulad sa atin, nasa atin lahat yung mga material Yan lang pag nabasa mo yung huling tunggalian? Malaking yun mga kapatid. Kaya ang vision natin dapat mga kapatid nakapokus. Sabi, magdagdag ng integridad ang vision. Ang mga leader ay walang vision ay hindi handa upang manguna. Kailangan ang layunin natin mga leader o isang mananampalataya. Yun nga, yung sinasabi ko, na ihahandaan natin yung mga tao. Ako daw nahihiyang mag-preach Kahit sabihin mong pag magulo nga, iniiwanan ko yun. Kasi sa totoo, malalim tayo sa Panginoon. Tayo ang sinilik ng Panginoon. Ngayon, ang vision, sangayon kay George Barna, ay isang refleksyon ng isang na kung ano ang nais ng Diyos na mangyari, sabi, sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanyang kaharian. Ang pagkakaroon ng bisyon ay hindi pagpapanatili lamang ng kasalukuyang katayuan. Ang bisyon ay pagpapalago ng realidad na higit na kasalukuyang kalagayan. Ito hindi nagmumula sa leader. Kasi mga kapatid, pag tayo madalanginin, alam mo, tuturuan tayo ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu, mga kapatid, minsan, akala lang natin wala sa buhay natin. Akala natin wala sa tabi natin. Nandyan, mga kapatid. Kung babasahin lang ninyo yung Jeremiah 29:12-13, at 29:11-12, ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsidalangin sa akin. Siyasatin lamang ninyo ako ng buong puso. At magsiyaon kayo. Ako'y masusumpungan sa tabi nyo lang.
mga kapatid, ang Panginoon nasa tabi mo lang. Akala mo lang wala. Kasi mga kapatid, ako nagpapatotoo ako. Marami akong dinaanang hirap, kamatayan. Pero napakabait ng Panginoon. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, matagal na akong tapos. Minsan na-duty ako sa isang madilim na lugar, sa Shangri-La. Siyempre, madilim. Alam mo naman ng tao, punong-puno ng bonggabilya, may butas pala. Umihi ako. Mabuti hindi pa ako sumulong, kundi laglag ako. Napakataas pala ng lalaglagan pag nahulog ka. Ang Panginoon, pag ikaw ay nananampalataya, tumatawag ka, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ano mo. Kasi tayong mga tao, wala naman talaga tayong alam eh. Hindi natin alam pag ang isang bagay, minsan alam lang natin, wala tayo nakikita. Pero nakaano ka na pala sa panganib. Nakaumang ka na pala. Ganun ang buhay natin, mga kapatid. Kaya ang Espiritu Santo, huwag niyong titiisin. Kunyari, alam mo nang masama, huwag mo nang ituloy. Kasi mapapahamak ka. Yan ngayon ang talagang katotohanan. Ngayon, mga kapatid, tignan nyo ang leader ay laging nakaugnay sa Diyos. Dapat pala, mga kapatid, kunyari, katulad ng problema natin, di ba? Bisan, problema natin, pinansyal. Ang problema natin kung paano aayusin ang buhay natin. Alam nyo, mga kapatid, hindi lang na alam ng tao. Nung kami magkakasama ni Brother Dandy sa Kumembo, sa totoo, nung buhay pa si June Corpus, siya lang ang lagi kong kasama mga ngaral. Minsan, sabi ko nga, alam mo, Brother June, minsan magagalit ka kasi walang suporta. At yung pupuntahan mong tao, walang time. Pero napakabait ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Ang pinagpala naman ako hindi naman sila Dahil nung ako bago maging Adventista, lahat ng hirap ng buhay ko, dinaanan ko. Tignan mo naman ang Panginoon. Binago naman yung buhay ko. May suporta. May magulang ko, walang sumuporta sa akin. Minsan, umiiyak ako sa gabi. Kasi taon-taon lumilipat kami ng bahay. Wala kaming titiran. At pag tumira kami, pinalalayas kami. Kasi nga, yung mga ugalingan na nalilipatan namin pag may bisita, ayaw nang may nakikitira. Ganun ang tao sa mundo. Napakahirap. Pero napakabait ng Panginoon sa akin. Kaya mula noon hanggang ngayon, hindi ko iniiwan ang gawain ko sa Panginoon. Akala lang ng iba, paisi-isi. Hindi. Kasi ako mismo naka-witness ako sa Diyos kung gaano kabuti ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, ano pa? Kailangan may pag-ibig ka. Kahit galit ka na, tikom mo na lang yung bibig mo. Ibigay mo sa Diyos yung problema mo. Minsan nagagalit tayo. Hindi masamang magalit. Pwede kang magalit. Hindi ka naman pinipigilan ng Diyos. Pero, ang sikreto ng pagkagalit, na sana wag lubugan ka ng araw, kasi pag binitbit mo ang galit hanggang sa gabi, matulog ka, paggising mo, masama ang pakiramdam mo. Yan ang sikreto dapat ng isang Adventista. Huwag mong babaunin ang galit hanggang sa paglubog ng araw. Kaya mahalaga, mga kapatid, kaya yung mga dapat talagang hinog sa karanasan ng mga tumatayo dito. Kasi kung hindi ka hinog sa karanasan, ang ibibigay mo, hilaw. Ako tinuturo ko, madiin lang ako magsalita, mga kapatid, dahil naranasan ko lahat. Kaya sabi nga nung iba sa akin, minsan, may nakakapatid tayo, sinabihan, paano mo mapapatunayan sa amin na talagang nakakilala ka sa Diyos? Baka naman lasing ka. Sabi ko, ako hindi, nung makilala ko si Kristo, mga kapatid, iba ang naranasan ko kay Kristo. Hindi ko kinahihiya si Kristo. Sabihin na lahat nila, sabihin. Pero sa totoong buhay, si Kristo naranasan ko sa buhay ko. Napakaswerte ko. Ilang milyon tayong tao sa mundo. Isa ako sa nakita ko ang Panginoon. Naramdaman ko, paano ko hindi ilalaban ng Diyos? Kaya ganun ako magsalita. Kung gaano dapat pahalagahan ng tao ang Diyos. Kasi kung hindi mo papahalagahan ng Diyos sa buhay mo, ikaw na yung pinakakawawang tao. Bakit? Sa ayaw at sa gusto mo, lalapit ka sa Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, haharap ka sa Diyos. Tignan nyo, mga kapatid, kaya yung pagiging natin, yung pagiging elder natin, bantayan natin yan. Bantayan natin yung ating pagiging mananampalatayang Adventista. Ano ba yung sinasabi ng pag-ibig? Ang epektibong leader ay isang leader na mapagmahal, na nagmamahal sa Diyos at sa mga tao na kanyang pinangungunahan. Minsan talagang
Yung 10 daliri mo nga, tignan mo, hindi pantay-pantay. May mga tao talagang hindi ka maiintindihan, hindi ka uunawain. Pero ang ginagawa na lang natin bilang mananampalataya, yumuko ka, pumikit ka, pag nasabi mo na, hayaan mo na ang Panginoon. Huwag mo lang siyang aawayin. Kasi sa loob ng iglesia na nga natin, sa totoo, may nagsasakitan ng mga leader. Bisa nagbatuhan pa eh. Nababalita yun. Pero, siyempre, kung ikaw naman kay Kristo, huwag mong gagawin yun. Masama yun. Yung sasaktan mo yung kapatid mo. No? Ano pa? Mga kapatid, yung pagpapakumbaba, napakalaking bagay. Ang pagpapakumbaba ng isang tao ay makikita mo kapag nagpapakumbaba ka. Ang buhay mo babago. Ano ang sabi? Ang mapagkumbaba itataas at ang mapagmataas ibababa. Yan ang hindi alam ng mga tao. Kaya tayo, mga kapatid, ito na lang. Kapag naman may problema ka sa kapatid, huwag mong gagawing hindi mo papansinin. Kunyari, nakahiram ka ng isang bagay. Didedmahin mo na lang. Antayin mo lang yung panahon ng mag-aano. Huwag naman. Gagawin mo, lapitan mo. Kung hindi mo naman nasabi, sabihin mo sa kapatid. Pasensya ka na muna. Pero ang maganda sa isang tao na mananampalataya, haharapin mo yung katotohanan. Nakautang ka. Inutang mo, lumapit ka nung kailangan mo. Tapos nung bayaran na, hindi na ikaw lumapit. Gusto mo yung lumapit yung nagpautang. Mali yun. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon diyan. Kasi wala sa iyo yung kapakumbabaan. Ikaw na nga mali, ikaw pa matapang. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Bagkus, nakaumang ka pa sa kahihiyan, ang masakit doon, hindi naman lagi ang buhay mo nasa iba. No? May darating ang panahon, ilaklim ka. Paano ka makakalapit pag may atraso ka pa, di ba? Mga kapatid. Ano pa? Ang totoo niyan, mga kapatid, ang tunay na leader, walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon natin, tandaan niyo, mga kapatid. Kung tayo ay mananampalataya, magpasakop na tayo sa Diyos. Sabihin mo lang sa Panginoon, Panginoon, di ko kaya itong ayusin ang buhay ko. Di ko kaya ayusin ang pulutong na hinawakan ko. Pangunahan mo lang ako. Kasi, iba pa rin kasi pag kinukonsulta mo ang Diyos. Ang Diyos matalino. Makikita mo sa resulta, nag-grow ang hawak mo. Nag-i-improve. Kung ikaw lang, papagod ka lang. Mawawalan ka lang ng sa buhay mo. Gana. Madidemoralize ka lang. Mawawalan ka ng sa sarili mo. Pati yung galit, mambubuo lang sa puso mo. Kaya nga sabi ko nga, marami akong natutunan sa Panginoon mula nung maranasan ko sa buhay ko ang Diyos. Una, natutunan kong kung paano ang ng buhay ng tao, nagbabago. Alam nyo ba, kahit pala ikaw hindi ka nag-aral, pag inaral mo ng malalim si Kristo ang nagbibigay ng wisdom sa isip natin. Kaya nga tama yung Bible, yung 33:3 ng Jeremias, sabi, kayo'y magsidalangin sa akin. Kayo'y unawain nyo lamang ako. Ipapaunawa ko yung mga bagay na hindi nyo nalalaman. Kaya yung mga problema natin, pag naguguluhan tayo, dapat madalanginin ka sa Diyos. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, naguguluhan po ako. See? Kasi minsan, na-assign ako sa Shangri-La. Matagal akong security sa Shangri-La eh. Nakikinig ako doon sa mga event ng mga doktor. May mga problema sila kung anong gagawin. Nakikausap ko yung pinakamataas na doktor sa nag-event kasi ang Santo Tomas, yung UST, doon. Galing sa US. Siya yung nagbigay ng message na minsan tumabi sa akin. Tinanong ko siya. Sabi ko, Dok, kayo po bang mga doktor 100% napapagaling niyo ang tao? Hindi. Alam mo kung bakit nasabi ko? 50% sa Diyos, 50% sa akin. At kung hindi pa nga ako humingi sa Panginoon, di pa ako bibigyan ng Diyos ng lalim, ng aral. Gagawin ko sa tao kung paano ko pagagalingin. Imagine, siya na nga, ang dami ng tinapos, galing pa ng Amerika. Mabuti, ganun sagot niya. May mga doktor kasi, nakakaalala nila, sila ang pinakamagaling. Pero sa totoo, ang magaling, Panginoon. Kahit sa buhay natin, ang Diyos ang magaling. Kaya kailangan natin laging nakikonek kay Kristo. Kaya pala tama, ang relationship natin, lalo nating higpitan ang relasyon natin sa Diyos. Kasi mga kapatid, araw-araw tayo namumuhay. Gusto nyo ba ang buhay nyo? Itong taon na to, laging magulo, laging wala, laging bigo. Laging bigo sa mga pangarap. Wala, hindi mangyayari. Maliban lamang kung kikonek ka kay Kristo, pwedeng mangyari. Kaya nga, ang totoo niyan, kung bakit ko nabanggit si Kristo ang leader.
Unang-una tayo, may mga kanya-kanyang pamilya. Minsan kahit nga wala kang pamilya, may kapatid ka, may magulang ka. Ikaw ang nananampalataya. Tapos, sila ang mangunguna, sila ang mangingibabaw. Ikaw ang may alam. Kaya nga doon sa mga kabataan na mag-aasawa, huwag kayong papayag na kayo na may alam. Ang asawa nyo hindi nagsasamba. Susunod kayo sa kanya. Sumunod ka kay Kristo. Hayaan mo siya. Ngayon, pilitin ka niya. May paraan si Kristo. Baka hindi nila alam. Kasi mga kapatid, marami na akong na-witness. Minsan pinigilan ng lalaki yung asawa. Adventist na naaralan ko. Na-stroke. 27 years old. Kasi pag ang asawa mo mananampalataya, tumatayo sa inyong pamilya at hindi mo sinuportahan at ang kanyang paninindigan kay Kristo, merong hindi magandang bunga. Kahit ngayon tayo mga kapatid, kahit ilan lang tayo, hindi tayo dapat marulumural, hindi tayo mawawala ng pag-asa o hindi tayo madi-discourage. Kung ilan lang, ako, kahit ilan lang. Kasi mga kapatid, tanaw ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At alam ng Diyos kung anong gagawin niya para sa atin. Ang maganda sa Panginoon, dahil tayo nagsasamba, lagi siyang nakakunik sa atin. Ang tao lang ang humihiwalay sa Diyos. No? Kaya nga mga kapatid, ito dito, ang sabi, ang pag-ibig at patuloy na nabunahayag sa kanyang pamumuhay, gayon din sa kanyang kamatayan. Dahilan sa kanyang pag-ibig, pinagaling niya ang mga may sakit. Si Kristo to. Sabi niya, binuksan niya ang mga mata ng bulag. Binuksan niya. At hinipo ang mga ketongin. Di ba nung panahon ni Kristo, ginawa niya yon? Ngayon, ang sabi ng mga tao, napaka-imposible ng magmilagro ang Diyos. Hindi mga kapatid. Ang Diyos lagi nagmimilagro, ang Diyos lagi nasa tabi ng tao. Ang tao lang ang mahina ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga yung sinasabi ko, yung ano ang kahulugan ng Christ, may meaning yun, mga kapatid. Yung sinasabi ko nung una, yung communication, dapat marunong tayo makipag-communicate sa tao. Pangalawa, honesty. Dapat tapat tayo. Hindi tayo mag-aano sa sarili natin, sa kanya tayo magtitingin. Pangatlo, yung R, respect. Kailangan marespetuhin mo yung kapwa mo. Yung pang-apat, ano ba yung meaning ng I? Dapat nag-i-improve ang buhay mo. Hindi sa isang taong ganun ka pa rin. Meron pamilya, nadalaw ko. 10 years nang walang kuryente, walang maayos na trabaho, walang communication. Hirap ang buhay. 10 years? Hanggang ngayon, nandun sa ilalim ng tulay. Nakatira. Bakit? Kasi nga, walang panahon kay Kristo. Ang ginagawa ng asawang lalaki doon, nandudukot. Pinamumuhay nila, pandurukot. Bakit ko nasabi? Kaklase ko yun eh. Yan o, sa Bagong Ilog. Sabi ko nga, hanggang ngayon, kaganyan pa rin ang buhay mo. Bakit? Mahal ka ng Diyos eh. Ikaw lang ang humihiwalay sa Diyos. Yun mga kapatid, totoo mga nakakaano ko sa buhay ko. Ngayon, ano pa mga kapatid? Kung ikaw ay isang tao, hindi mo kayang i-save ang buhay mo. 'Di ba? Kaya nga, yung I, improvement, yung S, Savior, yung T, trust, tiwala, magtiwala ka ng malalim sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mo, mga kapatid. Kasi kung titiwalaan mo ang sarili mo at hindi ang Diyos ang unahin mo, lahat ng kabiguan mararanasan mo. At malalagay ka pa sa kahihiyan. Sa Diyos ka magtiwala, makikita mo. Hindi ikaw magsasabi, tao. Sasabihin ng tao, tignan mo yung buhay niya. Di ba, mga kapatid? Kaya nga mahalaga yon. Yung Christ na pangalan, dapat maiano natin sa buhay natin yun. Yung kahulugan ng meaning ng Christ. Ano yung C? Communication. H, honesty. R, respeto sa kapwa. I, improvement. Dapat nagbabago ang buhay mo. S, may tagapagligtas ka. T, trust, tiwala mo sa Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ano ang sinasabi ng ating lesson? Sa buhay natin ngayon, hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Sa buhay natin ngayon,
ibigay natin lahat ng ating buong pagkatao sa Diyos. Yung isipan natin, yung damdamin natin, yung mga plano natin, pasakop natin sa Panginoon. Dahil kung hindi, kabiguan ang mangyayari sa buhay natin. Di ba ninyo napansin? Sabi nga nung iba, wala namang kwenta yung iglesia nyo. Ilan lang kayo nagsisimba. Alam mo, sagot ko, hindi paramihan yan, sister. Kasi hindi ang Diyos namimilit. Ako hindi kita, aralan kita, sasabihin ko lang sa iyo. Hindi ka na minor de edad. Sinabi ko na sa iyo na, bahala. Basta ako sinabi ko sa iyo. Matalino ang Panginoon, mga kapatid. Darating ang araw, makikita mo na lang yan. Basta hindi ka lang nagsasawa, hindi ka rin nag-aano sa puso mo. Sa Diyos ka magtiwala. Darating ang panahon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa kaunting mensahe, lagi tayong nakakaribat sa Panginoon. Kasi, mga kapatid, uusad pa ang panahon, marami pang darating na hindi mga magagandang bagay sa tigas ng ulo ng tao ngayon. Ang aasahan lang natin ang Panginoon sa buhay natin. Muli, magandang gabi po at happy midweek. Tayo po ay tutungo na sa ating garden of prayer. Tayo po ay lumuhod. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And many times that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Kami po ay lumalapit sa inyo ngayon, Ama. Amin pong nilalapit ang aming mga sarili, nanawa kami patuloy niyo pagkalinisin, patuloy kami na maging handa sa anumang mga ipagkaloob niyo ng mga pagsubok sa amin. At gandi naman Ama ang aming mga panampalataya na patuloy nito'y maging sigasig at magniningas sa inyong harapan Ama. Hindi sa anumang mga pagsubok na dumating sa amin ay kami po ay hindi mahamba. At yun din po Ama sa mga kapatiran namin, amin pong nilalapit ang kanilang mga prayer request. Aming nilalapit Ama ang kalagayan ni Brother Bonifacio Kalugtugan na andyan ngayon sa ospital sa banig ng karamdaman. Kaya nawa ay patuloy na humipo sa kanyang sakit. Siya po ay gumaling at makasama namin sa aming panambahan. Gawin din po Ama sa kanyang pamilya. Kay Sister Aiden na nawa patuloy kayong bigay ng kalakasan upang siya po ay makapagsuporta sa pag-alaga ng kanyang asawa. Doon din po Ama sa manugang ni Sister Felisa Ubanon na patuloy po ang kanilang paglapit sa inyo Ama na humihiling sila ng inyong dakilang kamay na hipuin ang sakit ng kanyang manugang upang tuluyan at po itong gumaling. Gayun din po Ama sa mga kapatiran pa namin na hindi namin mabanggit. Nawa Ama, kayo po ay magbigay sa kanila ng mga
kagalingan kung andyan sila sa banig ng karamdaman. Gayun din Ama, aming ilalapit ang aming mga trabaho. Nawa patuloy ikaw na magkaloob ng mapagpala bawat isa sa amin. Sa may mga negosyo, Ama, patuloy niyo na pagpalain ang kanilang mga negosyo upang patuloy na matustusan ang pangailangan ng kanilang bawat pamilya. Amin rin po nilalapit, Ama, ang mga programa ng aming distrito sa Makati District. At ganun din naman sa aming sambahan sa Pabak Church na lahat ng mga panukala namin naman, mga programa ng church ay magtagumpay, lalo na po sa mga banal na mga gawain, sa mga church planting at sa pangangaral na marami pang mga mabigyan ng mga aral na hindi pa nakalam sa tuhanan at madalas inyong banal na pananaman. Gayun din po Ama sa church ng Worship Center ng Tarhata. Patuloy kayo Ama na magabay, lalo na po sa mga leader doon na patuloy sila na magsigasig, lalo na sa mga banal na gawain naman hanggang ito'y magiging company church. At yun din po Ama, sa bawat isa sa amin ngayon na narito, patuloy nyo na palakasin ang pananampalataya sa inyo. Gayun din po, nawa, patuloy kaming maging magliwanag, niningas Ama sa aming pananampalataya sa inyo upang patuloy kaming maging ilaw sa mga kapitbahay namin, mga kaibigan na maging halimbawa, maging ehemplo sa kanila at madala namin sila Ama sa inyong pananampalataya. Patuloy nawa Ama kami na guide sa gabing ito, lalo na po sa aming pag-uwi. Ingatan kami Ama, ilayo kami sa anumang kapamakan. At yun din po Ama, patuloy kami nawa ng inyong pagkalooban, inyong banal na Espiritu bawat isa sa amin upang patuloy kami Ama na gumagawa ng naayon sa inyong banal na kalooban. Patuloy kami humiling Ama ng kapatawaran kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito ba'y aming dinalangin sa pangalan ng inyong anak na Jesus. Amen. Hear prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline our ears to us and grant us thy peace. Amen. Para po sa ating pagtatapos, tayo po'y tumayo at ating awitin ng All the Way. At mga kapatid, maaari din po kayong magtungo sa unahan at ilagay niyo po ang inyong mga offering. All the Way, hymn number 343. Tayo po'y tumayo.
Tayo manalangin. Panginoon naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa buong maghapon na kami iyong pinatnubayan. Ngayong gabi, nais po namin o Diyos, idalangin ang aming bayang, bansang Pilipinas na sa dumarating na mga bagyo, inyo pong iingatan ang aming bayang Pilipinas. At ang mga kapatid namin na nasa malayong lugar, lagi po ninyo silang papatnubayan. Gaya ang aming mga kaibigan, kapananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, amin idinadalangin ang aming mga minamahal sa aming mga buhay, simula sa aming mga magulang, kapatid, pamangkin, kamag-anak. Ngayong gabi sa aming pong pagsamba at pagpuri diyan sa kaitaasan ng langit, baunin nawa namin ang banal na Espiritu sa aming buhay, pang hindi kami magkaroon ng malaking kahinaan, kalungkutan, kundi kasiyahan ang aming madama sapagkat kayo'y narito. Papasalamat po kami sa inyong dakilang pag-ibig at walang sawang pagmamahal at higit sa lahat, ang patuloy niyong pakikinig ng aming mga dalangin. Kaya ang lahat ng ito, aming ibinabalik dyan sa kaitaasan ng langit. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Amen.